Kakatapos lang rin halos ng media day, ilang araw na lang rin mag-uumpisa na ang preseason games. May mga report na rin ang mga naglabasan sa mga players na nasa injury list at inaasahang hindi makikita yan sa opening games ng 2026 NBA season. Malinaw na si Luka na ngayon ang nasa front sa media day. Ito rin yung first preseason games niya as a Lakers player dahil mid-season nangyari yung blockbuster trade na yan at malaking bagay ang naging stats niya para makatulong kay Lolo Bron at Reeves na umabot sa third seed ng Western last season. Sa 28 games nitong si Luka sa Lakers at may over 35 minutes per game, nag-average siya ng 28.2 points, 8.1 rebounds, 7.5 assists, 1.6 steals, 43.8% shooting sa field, 37% sa shooting sa 3 at 79% shooting sa free throw line. Tapos sa playoffs kontra Minnesota, nag-average pa yan ng 30.2 points, 7 rebounds, 5 assists, 1 steals, 45.2% shooting from the field at 34% shooting from threes. Sa media day na to na nangyari, tinalakay mismo dyan yung magiging role ni Luka bilang leader at malinaw na mas nakatuon na talaga kay Luka ang front office. Ilang season si LeBron ang nasa media day bago mag preseason at malinaw ngayon na si Luka na ang pumalit dyan. Sa media day rin na yan mismo, nireveal ni Luka na may pagkakataon siya na maging leader. Kailangan niyang magsabi ng mga bagay na hindi magandang sabihin at mga criticize correction sa mga teammate niya. Ibig sabihin, naninibago pangaraw itong si Luka sa mga teammates niya ngayon kung paano niya ililid yung buong team niya sa bagong season na parating. Dahil siya na nga ngayon ang kukuha ng role ni Lolo Bron bilang leader at sinabi mismo ni Luka dyan na gusto niyang gamitin ang preseason games para malaman kung ano yung magiging style ng mga teammates niya at kung ano yung gusto nila sa training, paano nila gusto makipag-communicate in or outside court at kung paano mag-work yung chemistry nila. 3 taon na nakahanda ang Lakers sa future nila dahil sa extension contract nga nitong si Luka plus bagong extension naman para dito kay JJ Redick, kaya for sure na magkakaroon ng matibay na sistema ang Lakers ngayon at sa mga susunod pa na season. Sinabi naman ni LBJ sa nangyaring media day na to na nag-focus siya sa off-season work niya pagdating sa off-ball movement. Ito yung bagay na sa tingin nga raw niya mas magiging malaking tulong para maging fit sa laro ni Luka at Austin Reeves. Talagang nagpapaubaya na itong si LBJ pagdating sa magiging bagong takbo ng opensa nila dahil malinaw na si Luka, Reeves pati na rin si Smart at Gabe Vincent ang may comfortable sa pag-handle ng bola at paggawa ng mga plays, kaya gusto nitong si Lolo Bron na magkaroon siya ng ibang papel at hindi lagi siya ang maghahawak at kukonekta pagdating sa paghahawak ng bola. Inamin din niya dyan mismo na hindi niya kukunin ng role pagdating sa paghahawak ng opensa, pero gagamitin niya nga raw yan ang paglilid kapag kailangan na dahil sa edad at sa dami ng playmakers sa kanilang roster. Logical para kay LBJ ngayon na ibawas ang physical at mental load sa paghahawak ng bola at mas maging spot up na lang o sumuporta sa open sa pamamagitan ng paggalaw at pagkuha ng open shots dahil mas nakatuon ngayon ang paghandle ng bola mula nga dito kay Luka at Reeves at Marcus Smart. Ayon naman mismo sa router sa Lakers Media Day, nilinaw ni LeBron na sinabi nito na hindi niya hihintay na madrop itong si Bryce James. Ibig sabihin, hindi niya planong ipagpaliban yung retirement o iayon ang timeline niya para lang makalaro kasama si Bryce James at Bronny sa iisang team. Parang pangkabuhayan na ng James family ang Lakers kung magkataon na mangyari yan. May potential kasi na madrop itong si Bryce James sa 2027 season pero depende pa rin sa magiging desisyon at college career niya kung saan siya muna magpo-focus. Hindi tulad sa nangyari nga dito kay Bronny na masyadong napaaga talaga yung pagpasok niyan sa regular roster ng Lakers, pero hindi naman malinaw na sinabi agad ni Lolo Bron na wala siyang plano na mag-antay na madrop itong si Bryce, pero depende pa rin sigurado sa magiging final decision nito, lalo na kung nakikita pa rin na sapat yung timeline nito para maabutan yung pangalawa niyang anak na madrop sa 2027 season.